Samantala, sa susunod na linggo nagaganapin ang public consultation kaugnay naman po ng hiling na taas pasahe ng Philippine National Railways o PNR. Kahit kasi libo-libo ang sumasakay sa kanilang mga tren araw-araw, marami pa rin pasahero umano ang nakakalusot at hindi nakapagbabayad ng wasto. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Inilatag na ng pamunuan ng Philippine National Railways sa DOTC ang panukalang taas pasahe. Ang minimum fare ngayon na 10 pesos, posible maging 15 pesos. Kung dulo sa dulo ang biyahe o yung mula Maynila pa Calamba na ngayon 45 pesos, maaring maging 60 pesos. Malaking tulong daw ito kung sakali para maisaayos ang sistema sa tren. Taong 2000 pa, huling nagtaas ng pasahe ang PNR. Alam naman natin na ang rail industry is something that is always subsidized by the government anywhere in the world. But our fare is extremely low, no? Because it has been set more than 20 years ago. Sabi ng pamunuan ng PNR, kung matutuloy, mas mura pa rin naman daw ang pasahe sa tren kumpara sa bus. Araw-araw umaabot sa hanggang 120,000 ang bilang ng mga pasaherong sumasakay dito sa PNR. Pero di gaya sa mga istasyon ng MRT at LRT na bantay sarado, dito meron daw talagang nakakalusot, yung bang hindi nagbabayad ng wastong pamasahe. Kaya nga nasa hanggang 70,000 na pasahero lang daw ang aktwal na natitiketan. Aminado ang PNR, kapos sila sa tren, kaya laging malasardinas ang mga pasahero. Nasa 6 hanggang 7 lang ang gumaganang tren mula sa kabuang 11 hanggang 12. Pero kahit magtaas ng pasahe, di pa rin daw ito sapat para makabili ng dagdag na tren. Management of PNR will always assure the public that we will try our best to improve the services. Nauunawaan daw ng National Council for Commuter Protection ang pangangailangan sa taas pasahe, pero kailangang tapatan daw ito ng mas maayos na sistema. Kahit na magtataas sila, sabi natin reasonable, may makikita din naman kaginhawahan ang mga commuters. Karamihan ng mga sumasakay sa PNR, kung hindi estudyante, manggagawa na minimum ang kita. Pandagdag lang na pahirap sa amin lalo sa maliit na kita, ganun. Lalo na ang serbisyo naman ng hindi naman kagandahan Sa susunod na linggo na ang public consultation para sa taas pasahe. Steve Dailisan, GMA News.